Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pinakamamahal kong kapatid sa Islam, maligayang pagdating sa New Muslim Academy. Naway kayo'y nasa mabuting kalagayan. Lagi nating naririnig at totoo ito na ang Islam ay hindi lamang relihiyon, kundi isang buong paraan ng pamumuhay. Ito ay totoo. At kung totoo ito, makikita natin na ang Islam nagtuturo sa atin tungkol sa lahat at tinuturuan din tayo kung paano kumain. Ngayon, isang tanong na lumalabas ay, alam mo, may mga etiketa ba pagdating sa mga dapat at hindi dapat gawin kapag kumakain sa Islam? At ang simpleng sagot sa tanong na iyon ay oo, meron. Dahil walang mabuti maliban na itinuro ito sa atin ng sugo, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. At walang masama maliban na binalaan tayo ng sugo, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Tungkol dito, itinuro ito sa atin at hiniling na iwasan natin ito. Kaya ano ang itinuro niya sa atin tungkol sa pagkain? Well, walang duda mula sa simula, kailangan mong kumain ng kung ano ang pinahihintulutan na halal. At mas mabuti yung halal at ayab. Ano ang halal at ayab? Ito ay pinahihintulutan mong kainin at ito ay ayab. Ito ay dalisay, ito ay malusog, ito ay hindi nakasasama, ito ay una at higit sa lahat, isang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin na kumain lamang tayo ng pinahihintulutan, yung pinahihintulutan ng Sharia na kainin natin. Pagkatapos niyan, tinuturo sa atin ng Sharia kung paano natin dapat kainin ang ating pagkain. At mula sa simula, hinihiling nito na alalahanin natin ang makapangyarihang Diyos. Huwag kalimutan na siya ang nagkakaloob sa atin. Hindi ito dahil sa ating trabaho, hindi ito dahil sa ating talino, hindi ito dahil sa ating espesyal na kakayahan. Oo, ang mga iyon ay mga paraan, pero sa huli, lahat ito ay mula sa makapangyarihang Diyos. Maaari mong gamitin ang iyong talino na ibinigay sa iyo ng Diyos at wala kang makukuha mula rito. Walang kita mula sa transaksyon, tama ba? Kaya lahat ito ay mula sa Diyos na makapangyarihan. Paano natin ito kinikilala? Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat sa pagkaing mayroon tayo at sa pagsasabi ng Bismillah bago tayo kumain. Nagsisimula tayong kumain sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan. Bakit natin ito ginagawa? Kaya kapag ginagawa natin ito, naghahanap tayo ng mga biyaya. At ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay makikinabang tayo mula sa pagkain kakainin natin, mula sa inuming iinumin natin sa isang mabuting paraan, tama? Dahil kung ang ating pagkain ay pinagpala, ang ating katawan ay makikinabang sa mga sustansya nito, makikinabang sa mga bitamina nito, at magiging busog tayo kahit kaunti lang ang kinain. Minsan may mga tao na kain ng kain pero hindi nabubusog, tama? Pero kapag nagsimula ka sa pangalan ng Diyos, nauunawaan ang iyong ginagawa, ang iyong pagkain ay nagiging pinagpala. Gayon din, itinuro sa atin ng mensahero, kapayapaan at pagpapala, na mas mabuti para sa atin na kumain ng sama-sama. Bakit? Dahil ito rin ay isang paraan ng pagdadala ng pagpapala sa ating pagkain. At itinuro din niya sa atin na kumain mula sa bahagi ng pagkain na mas malapit sa atin sa plato kaysa sa bahagi ng pagkain na mas malayo. At itinuro din niya sa atin na kumain mula sa pagkain na mas malapit sa ilalim ng plato. Sabihin natin na ang iyong pagkain ay nakasalansan. Sa halip na kumain mula sa itaas, kumain mula sa nasa ilalim. Bakit pinagpapala nito ang pagkain? Dahil itinuro sa atin ng propeta, kapayapaan at pagpapala ay sumakanya, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang makapangyarihang Diyos ay nagpapadala ng mga pagpapala. Ito ay bumababa sa itaas ng plato at pagkatapos ay bumababa sa ilalim. At habang ito ay bumababa sa ilalim, ito ay tumitindi. Kaya kung kakain ka mula sa ilalim, makakain mo ang mga bahagi na may pinakamaraming biyaya at ito ay makakatulong sa iyo na mas makinabang sa iyong pagkain. At isa pa sa mga asal ng pagkain ay ang kumain gamit ang ating kanang kamay. Nung minsan, ang mensahero, kapayapaan at pagpapala ay sumakanya, ay kumakain kasama ang isang batang lalaki at ang batang lalaki ay kumakain gaya na minsan ginagawa ng mga batang lalaki. Sinabi ng mensahero, "Ya gulam, o batang lalaki, kul biyaminik o salmillah, sabihin mo Bismillah, sabihin mo Bismillah." Tama? Kaya maghanap ng biyaya sa pamamagitan ng pagsabi ng Bismillah. Wakul biyaminik at kumain gamit ang iyong kanang kamay. Wakul mimma ailik at kumain mula sa mas malapit. Sa iyo. Kaya ito ay mula sa mga kaugalian ng pagkain. Gayon din, mas mainam na maghugas ng kamay bago kumain. Lalo na kung may ginawa kang trabaho kung saan may dumi sa iyong kamay dahil mas mabuti ito para sa iyong kalusugan. At walang duda na maghugas ng kamay pagkatapos kumain upang ang mga epekto ng pagkain ay hindi maramdaman sa mga lugar na hindi dapat maramdaman. Kaya ito ay bahagi ng mga kaugalian sa pagkain. Marami pang dapat talakayin, pero sapat na ito para sa saklaw ng ating presentasyon ngayon. Pero huwag kalimutan, maraming aral sa loob ng portal sa newmuslimacademy.org. Tiyakin na makinabang sa academy at sa sistema ng pamamahala ng pag-aaral nito at lahat ng magagandang aral na naroon na tumatalakay sa paksang ito at higit pa. Mahal ko kayong lahat alang-alang kay Allah. At hanggang sa susunod na pagkakataon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.